Welcome back po sa Unang Hirit. Parami na ng parami ang mga biyahero sa mga oras na ito para makauwi sa kanilang mga probinsya ngayong bakasyon. Kaya eto at makibalita na tayo sa ating mga kapusong nagbabantay. Unahin po natin si Ian Cruz, nagbabantay sa NAIA Terminal 3. Ian, kamusta? Rhea, sa mga sandaling ito ay patuloy ang pagdating na ating mga kababayan na babiyahe pa probinsya dito sa NAIA Terminal 3. Fully book nga ang halos lahat ng mga biyahe sa ngayon kaya naman walang patid ang pagdating ng mga pasahero. Mas dami para bang mga pasahero sa tinatawag na peak hour ng mga biyahe mamayang alas 10 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Hanggang sa mga sandaling ito, Rhea, ay normal pa naman ang operasyon ng paliparan. Wala pa namang flights ang nade-delay o nakakansila hanggang sa mga sandaling ito. Ayon nga sa Operation and Monitoring Section ng Manila International Airport Authority, dito sa Terminal 3, ngayong araw ay nasa 110 flights mula rito ang babiyahe mula sa iba't ibang destinasyon sa bansa. At yan ang pinaka-latest mula rito sa Terminal 3. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Ian Cruz, nag-uulat live mula sa NAIA Terminal 3. At buong umagang tumutok po si Love Anyover sa Control Center ng North Luzon Expressway. Love, kamusta na ang daloy ng trapiko? Gaya nga nagsabi mo, Rhea, no, patuloy pa rin sa pagdagsa ng ating mga motorista dito sa North Luzon Expressway. Ayon nga sa tala ng mga tauhan dito sa MNTC, umaabot na sa 2,660 vehicles per hour po ang dumaraan sa may Balintawak exit. At sa may Daoy exit naman, umaabot po sa 1,040 kada oras po yan. Tandaan po natin na huwag tayo masyadong mag-alala dahil nakatutok naman po ang 18 monitors, 59 traffic cameras, 3 mobile team, 12 patrol vehicles at 4 lane management team dito po sa area ng North Luzon Expressway sa pag-asiste doon sa ating mga motorista na daraan dito. As of today, no, as of this hour pala, ay umaabot po sa 3 na po yung tumirik na sasakyan dito, pero inaalaw lang po sila ng 30 minutes para po ayusin ang kanilang mga sasakyan. And after that, kailangan na po silang ito para rin po sa kanilang kaligtasan. Paalalang muli din sa ating mga motorista na magbabiyahe ngayon hanggang April 1. Bukas po yan. Ito po yung mga area na choke points po na posible pong magkaroon ng pag-build up ng daloy ng trapiko. Balintawak Toll Gate, Dao Toll Gate, Mabalacat Interchange, entrance po yan ng SCTEX via North Luzon Expressway. At sa southbound lane naman, syempre asahan na po natin magkakaroon din po ng build-up. April 4 po yan sa may area po ng Mabalacat Interchange. Entrance po yan ng SCTEX via North Luzon Expressway, Dao Toll Gate at ang Balintawak Toll Gate. Wala ho tayong coding ngayong araw na ito, pero ang mga area po ng Makati, Malabon at Las Piñas meron pong coding na ipinapatupad. At yan muna ang aking update mula dito sa North Luzon Expressway. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover, nag-uulat mula sa NLEX. Samantala, nagbabantay pa rin sa Batangas Port si Cedric Castillo kung saan punuan na po ang mga barko. Cedric! Okay, Rhea, sa mga sandaling ito ay patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero dito sa Batangas Port at paalala muli natin sa mga kababayan natin na papunta pa lamang dito, ihanda na yung mga sarili nyo para sa bahagya pa naman na siksikan at mahabang pila, pero posibleng mamayang hapon ay magbago na ang storya dahil baka lalo pang kumapal ang mga taong magdaratingan dito. I-check na rin daw yung mga gamit na dala nila, lalo na yung mga ipinagbabawal dalhin dito sa pier dahil baka maging cause pa ito ng delay. At Rhea, para naman dun sa mga nagdadalawang isipang bumiyahe ngayong araw na ito, hanggang bukas ay normal pa rin naman ang schedule ng mga biyahe papunta sa iba't ibang bahagi sa South. Samantala sa Biyernes ay wala ng biyahe dito sa Batangas Port. Rhea? Alright, maraming salamat, Cedric Castillo, nag-uulat live mula sa Batangas Port. Magbabalik po ang Unang Hirit, dyan lang po kayo. Wala ka nang hanapin pa. Samahang to